Una sa lahat, naglalakad ang lalaking yan sa Barangay San Pedro, Santo Tomas, Batangas. Nang bigla siyang palibutan ng 5 lalaki. Ang isa may hawak pang baril. Dinukot ng grupo ang biktima. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Dahil sa napabayaang gasera, 60 pamilya nasunugan sa Mandaluyong. Mag-ina, patay. News 5 exclusive, notorious umanong scammer na may halos 70 warrants of arrest, arestado sa Antipolo. Mga residenteng lumikas dahil sa bakbakan ng militar at NPA sa Escalante Negros Occidental na hindi pa pinapayagang makauwi. Kahit hindi idineklarang holiday ng Malacanang, DepEd hinikayat ang mga paaralan na gunitain ang anibersaryo ng EDSA People Power. Dominic Roque, ilang gabi na raw nag-aabang sa labas ng bahay ng ex-fiancé niyang si Bea Alonzo. At sa viral yan, sabay-sabay tayong matakam sa legendary palabok ng Quiapo. Nasunog ang isang residential area sa Barangay Vergara sa Mandaluyong City kagabi. Patay ang isang ginang na 81 taong gulang at ang kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Kitang-kita sa drone video na ito ang nagngangalit na apoy na bumulabog sa mga residente ng Barangay Vergara sa Mandaluyong City kagabi. Sa lakas ng apoy at kapal ng usok, nahirapan ng mga bumbero sa pag-apula. Ang ilan sa kanila umakyat na ng bakod ng kalapit na sementeryo. Kwento ng isa sa mga nasunugan na si Aling Elizabeth, pasado alas 11 kagabi nang makaamoy siya ng usok sa labas ng kanilang bahay. Mabilis daw kumalat ang apoy kaya wala siyang naisalbang gamit. Ngayon hindi ako mapakalib. Talagang lumawas po ako dahil para akong kinabahan. Pag ano ko pong ganyan, makita ko ang lakas na po ng apoy. Nagsisigaw na po ako, pinagkakatuknak ko na po lahat yung mga kapitbahay namin. Sabi ko, gumising kayo kasi ang takas na naapoy lumabas sa kayo ng bahay. Ang kapitbahay nilang si Marilu, agad inilikas ang kanyang pamilya. May lang kami na sunog-sunog. Ngayon, naglabasan po kami lahat. Kaso hindi ko po alam kung ano, basta nakita na lang po namin, malaki na ang usok, sunog. Kaya wala po kaming gamit na isalba, kundi sarili lang po namin. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa isang bahay sa Ali 3. Medyo nahirapan po kami dahil po sa masikip na at masukal na daan po. Pinahirapan po nito yung sa hangin po, napakalakas po ng hangin. Reportedly po, wala po silang ilaw. So according to our investigator po, magkakantak po sila ng interview, gumagamit po sila ng mga gasera or kandila po. Isang senior citizen at anak niyang lalaki ang napaulat na natrap at nasawi sa sunog. Alas 2 na ng madaling araw nang maapula ang apoy. Hindi bababa sa 60 pamilya ang nasunugan at pansamantalang tumutuloy sa evacuation center. Tinatayang nasa 1.1 million pesos ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Arestado ang numero 1 most wanted ng Antipolo City Police. Ang akusado may halos 70 warrants of arrest para sa patong-patong na kaso ng estafa at pamimeke ng mga dokumento. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio, exclusive. Sa bisa ng warrant of arrest, nagkasa ng manhunt operation ng Antipolo City Police laban sa number 1 most wanted person ng syudad. Kayo ho ba si Hermino De Leon Sanchez? Ano ho yan? Kayo po ay inaaresto namin. Inaresto ng mga pulis ang akusado na nadatnan nila sa Barangay Salapan sa San Juan City. Kayo po ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. May karapatan po kayong kumuha ng sarili niyong abogado.
May 66 na warrant of arrest si Sanchez para sa 73 kaso, kabilang ang 51 counts ng falsification of documents at 42 counts ng estafa. Ang ilan sa mga ito, taong 2023 pa. Matagal na raw pinaghahanap ng pulisya si Sanchez pero sadyang mailap ito. Ayon sa mga pulis, modus niya ang pagbebenta ng lupa. Ito naging hanap buhay na niya eh. Yung isang document, nireproduce niya and then every client na nakukunan niya ng pera, nagtitiwala sa kanya dahil yung document, andun yung lupa, binebenta, nabebentahan po. Marami pong naging biktima. Panawagan ng pulisya sa iba pang nabiktima, lumantad at makipagtulungan sa investigasyon. Baka meron pa po sa ibang lugar, kami po ay nananawagan na pumunta po dito sa aming istasyon para po mapagharap natin ang kaukulang demanda. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang akusado pero tumanggi siyang magsalita. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Hindi pa rin makauwi ang mga residente sa Escalante City, Negros Occidental matapos ang airstrike ng militar laban sa NPA. Sa Cagayan, nagkaroon din ng bakbakan laban sa mga rebelde. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid. Nakapalibot pa rin ang mga militar at pulis sa bahaging ito ng Escalante City sa Negros Occidental kanina. Kinuha na nila ang labi ng 3 miyembro umano ng New People's Army o NPA na napatay sa 2 araw na bakbakan. Formally return over po natin sa kinaukulan yung mga bangkay para mabigyan po natin ng maayos na burol at maayos na libing. Bukod sa mga bangkay, na-recover din ang ilang armas at mga pampasabog. Gabi nitong Huwebes na magsagawa ng airstrike ang Philippine Army sa lugar. Pinaulanan nila ng bala ang kuta ng mga umano'y natitirang miyembro ng Northern Negros Front. Nasa 700 residente ang inilikas. Depensa ng militar sa isinagawang airstrike. Not actually to kill the enemy, but to aid our operating troops to capture that area para mawala po sila dyan. Kasi it's very dangerous po na naandyan po sila at nag-establish po sila ng kampo. Sa ngayon, hindi pa pinapayagang makauwi ang mga residente na pansamantalang tumutuloy sa evacuation center. Nagpapagaling naman ang 3 sundalo at Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU na nasugatan sa bakbakan. Yung nangyaring inkwentro sa mga teroristang grupo na ito, tumagal ng 10 minuto. Nakakuha tayo ng isang katawan, isang terorista, pero hindi pa namin masyadong na-identify. Nakipagtulungan kami sa PNP, LGU para matulungan namin ma-identify yung katawan na nakuha. Nagkaroon din ng sagupaan ng mga sundalo at 18 miyembro ng NPA sa Gonzaga, Cagayan kahapon. Isang napatay sa hanay ng NPA. Isang sundalo naman ang sugatan. Kinumpiska ang mga armas na nakuha sa grupo. Nitong Enero lang nang sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng aktibong NPA guerrilla front sa bansa. Resulta raw yan ng anti-communist insurgency campaign ng pamahalaan. Ngayon, maaari na nating mai-report na wala ng active NPA guerrilla front as of December of 2023. Kaya patuloy natin ipaglalaban ito. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang mga operasyon ngayon ay para na lang sa mga natitirang miyembro ng NPA. Lalo't binigyan sila ng deadline ni PBBM na hanggang katapusan ng taon. Hopefully po, by the end of the year, tuluyan na po natin mapuksa po ang ating insurgency problem. Sa isang event naman nitong Huwebes, pinuri ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. ang mga operasyon ng kanilang hanay. Hindi raw malayong mangyari na bago matapos ang taon, makakamit na nila ang tagumpay laban sa mga komunista. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Magwawasto lamang po sa ulat kagabi sa Frontline Tonight, wala pong nasawing sundalo sa bakbakan sa Escalante City. Inatasan ng Department of Education ang mga paaralan na magsagawa ng mga aktibidad para gunitain ang ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Yan ay kahit pa hindi ito idineklarang holiday ng Malacanang ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sa pamamagitan ng teatro, inalala ng mga artist na ito sa bantayog ng mga bayani ang makasaysayang EDSA People Power Revolution noong 1986. Isa sa mga nakiisa si Lori na nakiprotesta rin noon sa People Power. 38 taon na ang nakalipas.
Giit niya, kailangan maunawaan ng kasalukuyang henerasyon ang nangyari noon sa EDSA na naghatid ng malawakang pagbabago tungo sa demokrasya ng Pilipinas matapos mapatalsik ang rehimeng Marcos. Kabilang si Alex sa mga estudyanteng nanood sa interactive public theater performance na pinamagatang Forget Me Not. Parang nai-imagine ko kung ano yung pinagdaanan niya noon, kung gaano kasakit. Itong activity is very, very helpful. And itong interactive na performance, talagang para kang mapapabalik doon sa past. Hindi lang sa EDSA nangyari ang people power, maraming ding nag-resist, maraming tumulig sa diktatorya ni Marcos sa Cebu, Davao, Baguio, Iloilo, Bacolod. Higit pa ito sa isang taon, 1986, it goes beyond, it transcends time. Hanggang ngayon ay marami pa ring tao ang naniniwala sa demokrasya. Bilang bahagi rin ng paggunita sa anibersaryo ng People Power, binuksan na rin sa publiko ang Freedom Memorial Gallery sa Quezon City. Ipinakita rito ang mga dugoang damit na sumasalamin sa pagkakaisa ng mga Pilipino noong People Power. Mayroon ding wall of torture na sumisimbolo sa mga pang-aabuso noong martial law. Nakasulat dito ang mga pangalan ng higit 11,000 biktima ng batas militar. Ilan lang ito sa mga naingatang memorabilia ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission para alalahanin ang mga sakripisyo at karanasan ng mga nakiisa sa People Power. We want to show them that this happened, that this is the truth, and this is the proof, and that the government itself recognizes that this happened, because the Freedom Memorial Museum Gallery is the only state-sponsored gallery dedicated to the human rights violations that happened during the Marcos martial law era. Taliwas sa mga nagdaang People Power Anniversary, hindi idineklarang holiday ng Malacanang ang February 25 sa unang pagkakataon. Natapat naman daw kasi ito sa araw ng linggo, kaya wala itong masyadong epekto sa ekonomiya. Sa kabila nito, naglabas naman ng Memorandum Order ang Department of Education na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte kung saan hinihikayat ang mga pampublikong paaralan sa buong bansa na magdaos ng mga aktibidad na gumugunita sa People Power. Ayon sa DepEd, layo nitong mabigyang kamalayan ng mga estudyante at itaguyod ang mas malalim na pangunawa sa mga prinsipyong ipinaglaban at kahalagahan ng EDSA People Power Revolution. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Bibisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Australia mula February 28 hanggang 29. Ayon sa Presidential Communications Office, inaasahang magbibigay ng talumpati ang Pangulo sa Australian Parliament tungkol sa strategic partnership na pinirmahan ng Pilipinas at Australia noong nakaraang taon. Napirmahan ang kasunduan na yan noong September 2023 nang bumisita si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Pilipinas. Makikipagpulong din si PBBM sa ilang Australian senior officials. Ilang bagong kasunduan din ang inaasahang lalagdaan ng dalawang bansa. Pinalaga ng Pilipinas ang alegasyon ng China na itinaboy na naman ito ang isa nating barko sa Scarborough o Panatag Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang pagpunta ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Panatag Shoal ay alinsunod sa mga national law at maging sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Layo nitong tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingislang Pinoy at protektahan sila sa anumang panghaharas. Kahapon, sinabi ng China Coast Guard na nitong Huwebes at Biyernes, hindi raw pinansin ng barko ng BFAR ang mga babala nila. Nagpumilit pa rin daw itong pumasok sa Panatag Shoal. Nang hindi raw gumana ang kanilang mga warning, sa pilitan nilang pinaalis ang ating barko. Hinikayat naman ng China ang Pilipinas na itigil ang mga paglabag sa kanilang umanong soberanya. Pero giit ng PCG, tayo ang may soberanya sa Panatag Shoal at sa iba pang sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone. Susunod sa full sa video, lalaking pauwi sa kanyang apartment, dinukot sa Santo Tomas, Batangas. Sunog sa bundok sa Tuba, Benguet, 3 araw nang inaapula. At mga kalahok sa Panagbanga Grand Street Dance Parade, nagpasiklaban sa pag-indak. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
3 araw nang nasusunog ang tuktok Mount Santo Tomas sa Tuba, Benguet. Pahirapan ang pag-apula sa forest fire dahil sa malakas na hangin. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Umuusok pa rin at meron pang panakanakang pagsiklab ng apoy sa tuktok ng Mount Santo Tomas sa Tuba, Benguet. 3 araw nang inaapula ang forest fire na pinalalapan ng malakas na hangin. Una sa lahat, ma'am, yung terrain, hindi kaya ng fire truck namin. So, naglakad kami for almost an hour bago makarating sa fire scene. Tapos, pangalawa, malakas yung hangin and then mausok sa area kaya nahihirapan din kami mag-apula. Sa taya ng Municipal Fire Station ng Tuba, Benguet, lumawak pa sa halos 50 hektarya ang sunog, kaya naka-alerto pa rin ang mga bumbero. Nitong mga nakaraang araw nga, tumulong na ang helicopter ng Philippine Coast Guard sa pag-apula sa apoy. Payo ng mga otoridad sa mga residente. Yung advice po lang namin is always wear mask. Siguro lalo na po yung usok is mga pine yun. Kaya medyo masyadong makapal yung usok. Kaya advice lang, mag-mask sila po. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nanawagan ng kapayapaan ng Pilipinas sa ikalawang taon ng giyera ng Russia at Ukraine. Sa isang pahayag, binigyang diin ng Department of Foreign Affairs ang kahalagahan ng komprehensibo, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. Alinsunod sa mga prinsipyo ng United Nations Charter. Muli ring iginiit ng DFA ang posisyon ng Pilipinas para sa soberanya, kalayaan at territorial integrity ng Ukraine. Pabor daw ang bansa sa 6 na resolusyong isinusulong ng UN General Assembly. February 24, 2022 nang lusubin ng Russia ang Kiev. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga sagupaan. Libu-libong sibilyan at sundalo na ang nasawi. Trending at dinarayo ang tinaguriang legendary palabok ng Quiapo, Maynila. Ano kaya ang sikreto nitong patok na palabok na ito? Alamin natin sa report ni Mondi Lopez. For today's video, makikiuso tayo sa isang legendary palabok na araw-araw trending. Mga ka-weekend, vlogger mode muna tayo. Tara, i-food trip na ang viral na merienda. Dito sa Lutong, Maynila, sa Quiapo, Manila, ang pila ng customers pang box office sa haba. Taga-saan po sila? Katipolo po. Paranaque po. Dinadayo talaga, di ba? Eh, paano ba naman? Mula sa noodles, sarsang mainit, mga saugay ng chicharong durog, tinapa, pusit, tokwa, itlog, at chicharon na putok-batok sa laki. Nalula ka ba sa dami ng sahog? Woo! Palabok overload. And take note, 80 pesos lang yan per tab. Approved kaya sa ating mga kapatid? Masarap, masarap. Sauce pa lang yun. Sauce pa lang, masarap. Ang legendary palabok ng Quiapo, siksik din sa history. Ang great grandmother ni Dada ang nagsimula ng negosyo noong 1940s. Panahon ni President Manuel Quezon pa yun, ha? 16 presidents mula ngayon, abay legend na talaga. Pinasa sa mga henerasyon hanggang sa umabot kay Aling Dada. Siya po yung tagaluto, tapos taga-subaybay, ay taga-masid din po kami. Ngayon, yung natutunan na po namin. Pero nang pumano noong 2021, ang bunsong kapatid na niyang si Tita Emmy ang namamahala. At ang sikreto raw kaya dinarayo ang legendary palabok na Quiapo? Siguro po sa sobrang sarap, at saka sa sobrang kahit na po may problema o ano, puso pa rin ang naano namin. May bigay namin yung sarap ng lutuin namin, tapos mura na, sulit pa, busog ka pa. Hala, gumagabi na pala, pero may abangers na customer pa rin, ha? Try na nga rin natin. May pa-reward sa atin si Tita Emmy dahil ganito na kami. So dito nilagay mo nila sa pinggan ang legendary na palabok. O, di ba? Pero ang mga customer talagang dito na nilalagay sa top. Kasi nga dahil sa dami, kailangan mabilisan. Pagka-order, bigay agad, then alis agad. Tara, kain tayo mga Lods! Una kong tinitikman muna yung mga sahog. Very good. Itong. Sahog pa lang, mabubusog na kayo dito. Yung noodles, o yung pasta, hindi labsak. Sarap, sarap. Aminin nyo,
Natatakam na kayo. At syempre, hindi nga rin kompleto ang pagkain ng palabok kung wala ang kanila ring halo-halo. Pati halo nila masahog. Ay, sarap. Sakto. Ang init na ngayon eh. Bukas sila Martes hanggang Linggo mula 6 a.m. hanggang 7 p.m. And that's it for today's vlog, Este Food Trip. Thank you guys for watching. Mondi Lopez, News 5. Susunod, sa pool sa video, lalaking yan sa Santo Tomas, Batangas, dinukot. China naglungsad ng kauna-unahang AI-generated animated series. At EJ Obiena nagtala ng bagong Asian record nang masungkit ang gintong medalya sa Germany. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Dinukot ng 5 lalaki ang kapatid ng isang dating political prisoner sa Batangas. Ayon sa isang human rights group, may kinalaman ang mga pulis at militar sa pagdukot sa biktima. Itinanggi naman ito ng pulisya. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Mag-aalas 5 ng hapon itong Martes naglalakad ang lalaking ito pauwi sa kanyang apartment sa Barangay San Pedro sa Santo Tomas, Batangas. Sa kanyang paglalakad, 5 lalaki ang dali-daling lumapit sa kanya. Maya-maya pa, bigla siyang sinunggaban ng isa sa mga lalaki at kinorner sa nakaparadang sasakyan. Ang lalaking ito naman na nakasombrero may hawak pang baril. Ilang sandali pa, itinakbo na siya palayo sa mga lalaki. Sakto namang lumabas ang isang babae mula sa isang bahay, pero hindi na niya nahabol pa ang mga lalaki. Sa Facebook post ng League of Filipino Students, kinilala ang dinukot bilang si Jose Marie Estelier. Siya ay kapatid ng dating political prisoner at aktivistang si Jean Estelier. Sa Facebook post ng Defend Bicol Stop the Attacks Network, sinabi nilang may kinalaman ang Philippine Army 22nd Infantry Battalion, 59th Infantry Battalion at Santo Tomas, Batangas PNP sa nangyaring pagdukot. Dagdag pa ng Facebook post, ang isa sa 5 lalaking dumukot kay Estelier ay si Jimmy De La Torre. Dati raw miyembro ng New People's Army si De La Torre sa Sorsogon at nagtatrabaho na raw para sa 22nd Infantry Battalion. Hindi pa masiguro ng Santo Tomas, Batangas Police ang pagkakakilanlan ng mga dumukot kay Estelier. Pinabulaanan din nilang may kinalaman sila sa pagdukot. Nung time na yun, sir, na-according na may nangyari, ongoing po ang CIMEX namin dito, sir, dun sa preparation ng aming activities dito, sir. Wala talagang movement kami. Ayon sa Santo Tomas Police, may arrest warrant si Estelier para sa kasong murder. Upon checking ng tao, kasi nga hinahanap nga po namin kung may mga nag-coordinate na ibang unit sa amin. Wala naman pong nag-coordinate, sir, na may mag-ooperate. So ang inisip kagad namin dyan, sir, kasi may warrant of arrest, baka may nag-ooperate. Nananawagan naman ang pamilya Estelier na ilabas agad si Jose Marie dahil sasailalim daw siya sa gamutan sa kanyang mga sakit. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nakapagtala ng bagong Asian record si EJ Obiena matapos masungkit ang ginto sa isang kompetisyon sa Germany. Na-clear ni EJ ang 5.93 meters sa pole vault event. Nabura niya ang dating Asian indoor record na 5.92 meters na nakuha ng atleta mula Kazakhstan noong 1998. Nito lamang Miyerkules, nasungkit din ni EJ ang ginto sa isang indoor event sa Croatia matapos niyang maklear ang 5.83 meters. Noong nakaraang taon pa nag-qualify si EJ para sa 2024 Paris Olympics. May second chance pa kaya sina Dominic Roque at Bea Alonso? Ayon sa source ni OG Diaz, palaging hinihintay ng aktor ang pagdating ng aktres sa labas ng kanyang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Johnny Alipoon. Ilang gabi na raw na laging nandoon sa harap ng bahay ni Bea si Dominic. Ito ang revelasyon ng talent manager at showbiz authority na si OG Diaz sa kanyang vlog. Ayon daw sa kanyang source, nasa loob lang ng sasakyan si Dom at laging hinihintay ang pagdating ni Bea. Isang pagpapatotoo yun kung gaano kalalim at kung gaano kamahal ni Dominic si Bea. Nakakatuwa. Sana magkaayos sila.
February 11 nang kumpirmahin ni Bea at Dom na hindi na matutuloy ang kanilang kasal sa hindi malinaw na dahilan. Maraming lumabas na issue gaya na lang ng hindi pagkakasundo sa prenuptial agreement at sa pagkakalink ni Dom sa dalawang politiko, bagay na pinasinungalingan na ng aktor. Ayon kay OG, malaki ang tsansang magkaayos ang dating engaged couple kung papabor ang mga nakapaligid sa kanila. Walang binanggit kung sino ang mga taong ito. Followers pa rin naman ni Bea at Dom ang isa't isa sa IG. Sarah G is on fire. Nakatakdang tanggapin ng popstar royalty ang Global Force Award sa Women in Music Awards ng Billboard. Si Sarah ang kauna-unang Pinoy na kinilala ng Global Music Chart. Honored and grateful daw si Sarah sa award. Para raw ito sa magagaling na Filipino artists. Dagdag pa ni Sarah, mabuhay ang OPM. Gaganapin ang awarding ceremony sa March 6 sa Los Angeles, California. Shock si Katy Perry sa pagkanta ni Taylor Swift sa hit niyang Bad Blood sa The Eras Tour sa Australia. Sinuportahan ni Katy ang concert ng kaibigang si Tay-Tay. Sa selfie nga na post ni Katy with Taylor, sinabi niyang good to see old friends shine tonight. Nagbabalita mula sa Frontline, Jania Lipoon, News 5. Susunod, mga kalahok sa Panagbanga Grand Street Dance Parade, nagbasiklaban. At netizens at pati mga sikat kumasa sa bagong dance challenge ng P-pop group na BINI. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Naglunsad ang China ng animated series na gawa ng Artificial Intelligence o AI. Ito ang kauna-unahang AI-generated animated series sa mundo. Mga koleksyon niya ng ancient history ng China na ibinase sa higit 200 Chinese poems. Higit 6 na buwang binuo ang animated series. Layunin nitong palakasin ang AI research program sa kanilang bansa. Naperwisyo ang ilang motorista ng dumaan sa Cannon Road. Reklamo ng isang netizen, sarado raw ang Camp 6 at sa isang ilog daw sila pinadaan. Sa video, nagmistula rin parking lot ang kalsada dahil sa haba ng traffic. Sa ngayon, sinusubukan naming kunan ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Baguio. Pero wala pa silang tugon. Nauna nang inanunsyo ng Baguio City LGU na noong Lunes pa sarado ang ilang bahagi ng Cannon Road dahil sa ginagawang pagkukumpuni. At sa ating happy weekend, nagpatalbugan ng iba't ibang grupo sa Grand Street Dance Parade ng Panagbanga Festival. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Simula pa lang ng Panagbanga Grand Street Dance Parade sa Session Road kaninang umaga. Kabog na agad ang tugtugan session ng Philippine Military Academy Band. Hindi naman nagpakabog ang 6 na grupong kalahok sa drum and lyre competition. Todo indak at tugtog sila habang nakasuot ng iba't ibang costume na giant bulaklak, paru-paro at mga fairy. Meron ding mga nakatradisyonal na kasuotan ng mga taga-Cordillera. Humataw rin ang mga kalahok sa festival dance category. Itinampok naman dito ng bawat grupo ang mga ipinagmamalaki ng iba't ibang probinsya sa bansa. Gaya na lang ng Bani Pakwan Festival ng Pangasinan, Tribo Rizal ng Kalinga, at ang Gulayan Festival ng Nueva Ecija. Sa galing ng mga kalahok, sold na sold ang mga turista na napapapalakpak pa sa saya. Hindi naman naiwasang magkaaberya. Lalo't may ilang kalahok sa dance parade na nahilo at hinimatay. Umabot kasi sa 24 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City bandang alas 10 ng umaga. Agad naman silang nabigyan ng first aid. Sa kabila niyan, nagpatuloy ang kasiyahan at kompetisyon. Naiuwi ng Lukban Elementary School ang grand prize na 150,000 pesos sa drum and lyre competition.
Habang humakot naman ng 3 special awards at cash prize na 200,000 pesos ang Tribu Rizal ng Kalinga bilang overall champion sa festival dance category. Lahat ng kalahok nag-uwi ng 50,000 pesos na consolation prizes. Hindi na masama. Consolation prize, manalo matalo, may 50,000 pesos ka. Kaya nga eh. Kaya rin naman ganyan kabongga yung pagse-celebrate. Kasi actually, nakakadagdag pa. Nakakatuwa din kasi after longest time na dahil nga sa pandemya, talagang natigil yung celebration ng Panagbanga. So nakakatuwa na bumabalik na talaga yung sigla sa mga ganyang klase ng festivals. Yun nga lang, matindi din yung traffic. Siyempre. Oo, ganyan talaga pag sa Baguio. Pag mga ganitong festival. Muli, maraming salamat sa ulat na yan, Laila Pangilinan. Okay, pero ngayon subukan natin, mukhang makakasama na natin live si Laila Pangilinan. Ayan. Laila, kamusta ang sitwasyon dyan? Gaan, mataas pa rin ba ang energy dyan sa Baguio? Mataas pa rin ang energy level ko at saka tinaas ko yung kilikili ko para yung signal talaga kumapit, Jess and Nikki. Eto na nga, no, paalala sa mga aakyat pa lang sa Baguio City, bukas 1 AM pa lang sarado na ang ruta na dadaanan ng 33 floral floats. Eto na ang pinakang marami by far ng ating Panagbanga Festival. So mula yan sa kahabaan ng Session Road, pababayan dito sa Burnham Park hanggang sa Melvin Jones Football Field. Magbubukas yan 3 PM bukas ng hapon etong ruta, no? So yan yung isa sa mga aabangan natin bukas at ikikwento ko rin sa inyo ng live. At eto pa, dahil nga Panagbanga Festival, tingnan nyo naman, may sunflower edition na ang mga nauusong BB clips dito sa Baguio City. So yun muna pinakahuli, Jess and Nikki. I'll see you tomorrow! Pero ito, Laila, kamustahin muna namin. Gaano namang katindi kaya yung traffic dyan sa Baguio? Okay, so yung traffic ngayon sa Baguio City, tama naman yung sinabi mo, no? Kapag talaga merong okasyon dito, matindi ang traffic. Kaya nga, pinapaalala lagi ng pamuluan ng Panagbanga Festival o ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, i-enjoy natin yung weather na 18-19 degrees sa umaga at maglakad na lang tayo. That way, hindi pa tayo mahihirapan sa traffic at paghahanap ng parking. Maganda naman talaga ang panahon ngayon dito sa Baguio City. Napakang sunny pero chill na chill. Kaya chill na chill din at hindi iinit ang ulo mo pag naglalakad at gumagala ka dito ngayon sa City of Pines. Sige, Laila, hindi ka na namin pipigilang enjoyin din ang lamig dyan sa Baguio. Maraming salamat, Laila Pangilinan. Okay, partner, malapit na ang March. Ikaw ba, ramdam mo na ang summer vibe? Nainggit nga ako kay Laila kasi malamig. Di ba kung pwede lang sumunod no? Ramdam ko na yung init dito. Okay, mas ramdam ang parating na summer sa bagong nauusong Pantropico Dance Challenge. Mula yan sa kantang Pantropiko ng all-girl group na BINI. Mapaordinaryong TikToker hanggang sa mga sikat may entry sa dance challenge. Siyempre, mas masaya kapag kasama ang mga bestie. Higit 100,000 ang sumali sa TikTok dance craze na yan. Keep the tropical beat alive at makipang-tropical nation na. Kailangan ba na
nasa beach din pag ginagawa yan? O nasa Yun nga outdoor? Parang nakaka-challenge eh. Parang kailangan mo natin mo muna pumunta doon eh, bago, bago ma-fit yung pan-tropico vibe. Pero yun naman maganda kapag summer, isayaw mo na lang din yung init. Para itodo mo na yung Mag-ano ka na lang, pagpapapawis. daan mo na lang sa fashion. Tama. Alright, at yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas!